Kumusta mga kabasketball? Super Chris TV nagbabalik sa inyo para bigyan kayo ng update dito sa ating Team Gilas Pilipinas. Ayan, Kai Soto and Dwight Ramos parehong narito na po sa Pilipinas. Dumating na po sila para sumama sa practice ng ating Team Gilas sa darating na Friday. So habang nauna na nga dyan itong si Justin Brownlee. At ito sa mga nagko-comment at naghahanap dito kay AJ Edu. Injured po itong si AJ Edu mga kabasketball. Parang si Renz Abando injured din po. So pero hindi po siya tinanggal nitong si Coach Tim Cone dito nga po sa rosters ng Gilas dahil naniniwala si Coach Tim Cone na parte ng core itong si AJ Edu at kakailanganin niya si AJ Edu sa next window dahil probably next window magiging available na siya kung saan makakaharap natin dyan itong New Zealand. Ayan, so maliwanag na yan mga kabasketball sa mga laging naghahanap dito kay AJ Edu. Nakapagsimula na rin ng practice itong Team Gilas Pilipinas mga kabasketball at sabi ni Coach Tim Cone nag-alat sila ng 7 days lang na practice prior nga dito sa FIBA Asia Cup Qualifiers dahil sa February 22 na nga yung laban natin against Hong Kong. So shorter preparation yan mga kabasketball but again according to Coach Tim Cone, this is just a continuity of what they had in the last Asian Games. So no need to build up a new player mga kabasketball dahil sila pa rin naman yung mga maglalaro dyan. So same play and same system will be applied. Wala na silang masyadong babaguhin at familiar na naman sila sa sistema nitong si Coach Tim Cone. So 7 days mga kabasketball bago itong qualifiers ng FIBA. Ito yung opinion ko, bibigay ko rin mga kabasketball ang masasabi ko rito mga kabasketball, hanggang wala talaga tayong dedicated na team or selection para dito sa national team. So ganito lagi yung mangyayari talaga dito sa ating Team Gilas. Mako-compromise talaga yung ating mga international events. So ang parang nakikita ko rito pwedeng maging solution dito na pwedeng gawin ni Coach Tim Cone since inuumpisa niya na tong pag-build up nitong ating Team Gilas, 'di ba? At saka bumubuo na siya ng mga batang mga core ng players. Inuumpisa niya na dito sa Team Gilas. Pwede naman sila ritong bumuo ng mga core ng Gilas. Pwedeng sabi nga natin kung maaari magkaroon tayo ng Team Gilas A, o 'di ba? O yung Team Gilas A, pwede sila yung lalaban na regular sa SEA Games. Instead na ipapadala pa natin yung mga pro player dahil Southeast Asian Games naman 'yan. So kaya na nila yung sigurado yung ating mga collegiate, di ba? Yung ating mga young core, nandiyan ang ating mga Gilas under 18 and under 19 kung kailangan talaga natin silang ipadala dyan at maganda rin yan para sa kanilang development. Kung halimbawa dito naman sa Jones Cup, di ba? Meron tayong mga ibang mga tournament na sinasalihan at tong sa mga windows ng FIBA, pwede magkaroon tayo dyan ng Gilas Team B. O sila naman yung lalaban kapag hindi naman available itong mga group ng mga players dahil alam natin nga lagi nagkakaroon ng conflict dito sa schedule ng Philippine Basketball. Kailangan kasi natin yung regular na magkukumpit sa mga tournament mga kabasketball So kung bubuo sila ng mga player na nandyan, so pagkakataon na to ng mga bata na para mahasa sila ma-develop, samahan lang natin ng ilang mga veterans and pwede na natin silang isabak dyan mga kabasketball. So wala nang gagawin yan, no? Buong taon magpa-practice na lang yan, kaya pagka darating yung competition or tournament, pwede na silang lumaban dyan. So yan yung isa sa mga pwede nating gawin dyan itong si Coach Tim Cone, nakikita natin. Instead na mag-stick lang talaga tayo parang sa 12 players kasi nga kung nakita naman natin na kumpleto talaga at wala talagang conflict sa schedule, sa tingin nyo ba gagawin ni Coach Tim Cone yan, yung maiksing preparation? Hindi niya gagawin yan. Kung meron talagang proper time talaga of preparation na mahaba-haba, mas pipiliin pa rin talaga ni Coach Tim Cone dyan na mag-practice yung ating Team Gilas ng mahabang panahon. Kita nyo kay Coach Tab Baldwin, di ba, sa Inspire Sports Academy nung bubble. Maganda yung naging resulta, no? Ilang buwan sila doon nag-practice and then nagbunga naman yan, no? Talo nila ng twice, ito pang South Korea. And then we almost beat Serbia dun sa Olympic qualifying tournaments noong 2021. Speaking of Gilas Youth and Young Guns mga kabasketball, sa susunod pag-uusapan natin yan yung ating under 17, under 18 and 19. So nagmamature na din yan mga kabasketball. Makikita natin marami tayong mga young and upcoming players dyan sa Gilas. So swerte natin Nandyan itong sila Calum Harris,
Andyan itong isang sumisikat na si Alexander Alex Konov. And then sa mga hindi pamilyar mga kabasketball, itong si Femi Edu na kapatid nitong si AJ Edu. Ayan, makikilala nyo siya, iba sa inyo. Makikita nyo kung gaano nakalakas at kalaki ng in-improve nitong si Femi Edu. Kung tutuusin ng mga kabasketball, marami talaga tayong mga gilas sa young guns yan. Nandiyan pa rin sila Lebron Lopez, itong sila Mason Amos, gilas youth na naglaro ng under 19. Yan, pwede na nating isabak yan kahit sa SEA Games At pag makikita nyo mga kabasketball na ilang taon pa, makikita nyo pag hinug na yung mga yan, nako, medyo mahirap-hirap ng talunin yung mga bata na yan. Kasi alam niyo yung chemistry kasi mga kabasketball, hindi yan nabubuo ng months lang or days. So pinaghihirapan talaga yan, umaabot yan ng taon. Sana nga mga kabasketball, para sa future ng Gilas at sa developmental ng ating mga youngsters, ating mga players dito, sana magkaroon ng ganyang programa itong ating Team Gilas under Coach Tim Cone. Wish lang natin yan mga kabasketball, na yung ating mga batang players, yung mga naglalaro sa under 16, 17, 19 or 18, mabigyan ng exposures habang bata pa yan. Eventually mga kabasketball, dito rin naman ang bagsak nila sa junior ng ating Team Gilas. Yon mga kabasketball, hanggang dyan lamang itong ating update at yung ating opinion para dito sa ating Team Gilas. Supportahan po natin ang ating Team Gilas sa paparating na FIBA Asia Cup qualifiers. Yan, pwede ka na mag-comment sa baba. Kabasketball, salamat sa pagsubaybay. This is Super Chris TV.